Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Jen Rodriguez, Mamaya sa Great Channel, a faith healer, also matarder. So ngayong hapon na to, tignan natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of October 21 hanggang October 28 for the sign of Scorpio. So Scorpio, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Here goes, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos updated. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manabalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice sa iyo ng ating spirit for the sign of Scorpio. So let's see and watch this. Okay, so let's see. Angel Spirit, please give me information. Ako yung gusto sabihin sa inyo ng ating mga gabay. For the sign of Scorpio, for this weekly gabay. Oh my God, the Wheel of Fortune is here. Destiny, and of course, a good blessing coming in for you for a change, karma, soulmate, good luck, and because this is something of good fortune for you. My goodness. Iikot na ang kapalaran. This is the High Priestess for an unexpected moment. Ito ay biglaan at hindi mo ito matatakasan. This is the Sun, because with a pure positive outcome, magiging maganda at magiging maayos ang kalalabasan nito at makakalaya ka sa kung ano man yung mga iniisip, no? At nagsisilbing balakid dyan sa utak mo. And this is the High Priestess for a mystery. No? Maaaring matuklasan mo na anong misteryo ang nababalot sa buhay na maaaring tahakin mo. And this is the Five of Wands by conflict. Mag-ingat ka, may komplikasyon. May mga bagay din dito na maaaring marami kang kalaban. May mga kalaban ka dito na pipilitin kang pabagsakin. And this is the King of Cups for devoted and sa 40%. No? One more card please. Represent the Queen of Wands by confidence. No? Kailangan confident ka, beautiful with a heart. The Wheel of Fortune represent what? So represent the Six of Swords with the transition at makakalis ka ng situation. Meron din ako nakikita dito with relocations. No? This is something a new home coming in for you. And the justice will be served. I told you, karma is coming. At the same time, consequences. No? Kung ano man yung mga bagay na ginawa sa'yo ng mga tao sa paligid mo na nakasama at nakapanakit sa'yo. No? Maaaring ibalik sa kanila yan ng siksik, liglig at maaaring maraming balik na maaaring kumaga malaking impacto ng mangyayari dito sa kanila. And this is the High Priestess guys, no? Parang kumaga alam mo na, no? Kumaga nagkaroon ka na ng gut feeling or intuitions dito. The Sun cards represent the Six of Pentacles, giving, receiving something by the universe. Magtutuloy-tuloy na raw. And there's a Nine of Pentacles with the security. No? Kumbaga secure ka naman daw about sa finances or of course kung ano man yung mga bagay na meron ka. And slowly, no? Kumbaga mabagal man pero sigurado. And this is the Five of Wands by complication or something competitors, no? Kumbaga pinipilit dito pabagsakin ka, but eventually guys, kumbaga hindi nila kaya kasi secure ka na. So let's see what is additional messages with the King of Cups. And of course, that's our moment for a major changes. Malaking pagbabago magaganap dito ha, pagdating sa inyong dalawa na person mo. What is the Queen of Wands? Or represent with the Ace of Cups with a new love coming in for you or something, a new beginning, no? A new romance and happiness coming in na maaari magbigay ng kumpiyansa sa sarili mo. And because this is a Wheel of Fortune, the Six of Swords, represent the judgment. No, parang this is a wake-up call or inner calling na kumbaga ito na yung panahon at pagkakataon kaya kumapit ka. Bukas palad at bukas bukas kamay mong tanggapin, no? Na maaaring ito na ang ipagkakaloob sa iyo ng langit. And this is the High Priestess because the Justice card represents the Three of Swords. Kumbaga, huwag ka mag-alala sa likod ng mga taong naiinggit behind your back, no? Kumbaga, may mga tao man na nakita talagang ginawa ka ng hindi maganda
Now, there's something consequences and karma. And the Sun card represent the Six of Pentacles. Represent the tools with the decision. Kailangan mo na mag-decision ngayon dito, ha? Na, kumbaga magtiwala, no? There's something give and take. So, kumbaga kung ano yung mga bagay na binigay mo, yun din ang matatanggap mo. And of course, this is something Knight of Swords. Nagkakaroon ng anxiety, sleepless night itong person na gumagawa sa'yo, ha? Kaya kailangan, kumbaga, magpatuloy ka. The more kang kumbaga, confident sa ginagawa mo, the more sila nanggigigil kasi hindi nagkakaroon ng effect sa'yo. And because the King of Cups represents the Tower moment, represent the King of Wands sa something vision. Unti-unti mo nang makikita, no? Ang mga pagbabago na magaganap. And this is a chart with the taking actions, no? Kumbaga, unti-unti nang may isa sa katuparan, no? At unti-unti na kayong mag-grow together with your person. What is the outcome? The Four of Pentacles and the Four of Wands. So something homecoming, family gathering. And this is something celebration and twin flame energy with the Four of Wands, no? Meron ditong higher level of commitment and the Four of Pentacles with the saving money. Kailangan mag-budget, no? At mag-imbak na mga salapi. And this is a death card for an ending and new beginning. This is a death card for a Scorpio cards na maaaring magbigay sa iyo ng something transformations. Now, this is the death card for an ending and new beginning. And there is death from the ashes. Ganon. So, let's see additional messages pagdating sa career and finances. The Queen of Swords of Bigger Picture. Unti-unti mo nang makikita, no, yung mga pagbabago magaganap or something possibility maganap, no, dito sa finances mo. And this is something the Hermit card. Spiritual. No, spiritual enlightenment and the lovers connected by. Na maaaring konektado ang iyong love life and career. Additional messages, no? And kasi sinasabi dito with the Hierophant for something educations, no? Marami kayong natutunan ng yung person at maaaring konektado talaga yung love life and career. Nakaranas kayo ng karmic relationship dito. One more card, please. This is something the Five of Pentacles and the Ten of Swords. Oh, nagsisisi na yung nag-backstab sa'yo. Nagkakaroon ng realization. For the lovers, for love life, no? Represent what? The King of Swords, stop the pattern. Putuloy mo yung mga bagay na nakakasira sa inyong relasyon. And the Queen of Pentacles na magkakaroon ng abundance dito at magiging mature ang inyong pag-iisip pag-iisip sa inyong dalawa, no? Kumbaga maliliwanagan kayong dalawa pagdating sa business industry, pagdating sa relationship. And this is the something Seven of Swords. Mag-ingat kayo with the trickery, no? May mapanlin lang at sinungaling dito. And this is something the Seven of Cups, confusion. Meron talagang susubukan guluhin kayo, no? Mag-ingat kayo, may sinungaling dito. Mapanlin lang. Additional messages. Pagdating naman tayo sa health. There's a Five of Pentacles for financial loss or something poverty. Nakakaranas ka na paghihirap ngayon sa health mo. And there's a Knight of Wands for fashion. Kumbaga, iwasan mo yung nakasanayan. Parang yung nakikita ko dito, yung mga kinakain mong hindi na goods, no? Unhealthy foods, iwasan mo na daw yan. For magical fairy messages, represent what? Magical fairy messages represent what? Spring. This is something blossoming, no? Maaaring lumago na ang iyong negosyo hanap buhay. And this is something birthday seasons, no? Malapit na ang season ng mga Scorpio. So, maaaring ngayong birthday na to, magkakaroon ng something blossoming na talagang magiging masagana at magiging maganda na ang iyong kalusugan at ang iyong finances. For synchronicities. Represent Magician, manifestation. May mga bagay na unti-unti ka na ma-manifest and this is something lost, no? May mga nawala dito na maaaring isang halimbawa, no? Na marunong ka tumanggap ng mga bagay na nawawala o lumilisan, no? Tanggapin. And there's something sister, no? Combination with your sister dito. Gusto ko malaman about dito sa sister. Anong konektado nito? And konektado with a mother figure. Oh my God, this is a sister and mother. Meron siya konektado dito, guys, no? So, let's see what is a yin and yang oracle card. Actions and, of course, beginning coming in for you. And there's a healing. Oh, wow. Magkakaroon ka talaga ng healing dito, guys. And, of course, sinasabi dito with party o with the third party. Magkakaroon ka ng healing with the third parties.
Basta mag-ingat kayo ha, huwag kayong basta-basta nagtitiwala sa mga tao sa paligid nyo. Marami talaga diyang nagbabalat kayo at may mga bagay dyan o tao dyan sa sitwasyon nyo na kumbaga nakasira na nakaraan nyo at pinipilit ulit sirain nyo kasalukuyan nyo. Kaya kailangan maging ingat kayo. For Romance Angels, represent with the family. Wow, security. Kumbaga secure naman ang yung family. And there's something freedom. Nakakalaya ka na sa lahat ng mga pinagdaanan nyo. No? Even sa love life. And this is something music. Makakatulong daw ang music for healing energy. Let's see what is Archangel Michael messages. Archangel Michael, and guarded and protected. Wow! Ginagabay na pinoprotektahan ka ng ating gabay na Archangel Michael. And forgive yourself, you done nothing wrong. Napatawarin mo yung sarili mo, wala kang mang daw ginawa. Mali, no? Energy healing works. Talagang magkakaroon ng kagalingan dito, guys. No? Protektado ka na at unti-unti ka nang gumagaling sa mga pinagdaanan at mga karamdaman. For the chakra messages. And there's a grief, see something losses. No, it's an opportunity to appreciate things. May mga bagay na nawawala sa buhay mo, kailangan mo magpasalamat. Kasi oportunidad yan para malaman mo at maramdaman mo ang kahalagahan ng mga bagay na nawawala at may mga bagay na umaalis. No, kasi may dahilan yan. Kung may mga bagay na nawala, may taong darating o may darating na bagay, no? And this is something guilt. No, alisin mo yung galit at puot mo or may mga bagay o tao sa sitwasyon mo na nagagalit sa'yo. Let's see for Monsology. Adjustment are required. So, kailangan mo mag-adjust, guys, ha? And, of course, you have faith in your dreams. Na magtiwala ka sa pangarap mo. For an angel's answer, represent what? It's up to you. Nasa sa'yo yan, ha? Kung gusto mong mabago ang sistema mo, nasa sa'yo yan. The situation will improve, no? Magbabago talaga yung sitwasyon mo, pero nasa sa'yo yan. And romance, na pagdating sa love life. So, let's see what is the energy here. Represent what? Represent an action. So, you need to take an action talaga. And this is something storm warning na may unos talaga na susubok dito na buwagin ka o susubukan dito na bayuhin ka sa eksena. Kaya kailangan mag-iingat ka. And this is a current connections, no? About din sa love life. You need to take an actions. Konektado ang love life and career mo, guys. And of course, this is something violent with the spirituality. Oh, spiritual. And this is something triggered with the guardians. No? Ginagabayan ka ng ating angel spirit, guys. May gabay ka. Ang ganda, ha? Ang ganda ng gabay mo, diwata. Meron ako inkantong diwata dito na nakita ko. And this is something spiritual activation. Mag-i-activate din yung spiritual mo. No, yung pakiramdam, senses. No, and this is something of environmentalism. Oh my God, kumbaga nasa paligid mo lang sila. Kaya there's something karma, may gumagabay sa'yo. Kaya pala may mga tao sa sitwasyon mo na kung gumawa ng hindi maganda, binabalikan sila ng karma. For romance angels, represent what? Healing family issues, no? Kumbaga, tapos na yung mga nangyari sa inyo with the family. No? Hidwaan ng mga pamilya, tapos na daw. And this is something reconciliation. Maaring maibalik na yung sigla at maayos na yung magiging pakikitungo sa isa't isa. So, let's see what is additional messages. And because this is something success coming in for you. Magsa-success na, ha? Magkakaroon ka na successful dito. With this something of fear. Alisin mo yung takot at pangamba mo. Baka magsilbing balakid yan para hindi mo may sakatuparan ng mga hangarin mo. For an angel spirit messages. A spiritual teacher, meron dito some of you guys, albularyo, ha? Meron dito albularyo or kailangan mo ng tulong ng albularyo. And this is a crystals. Na makakatulong yung crystal stones to sa'yo, no? With an amethyst, tiger eye for boost of confidence. And because amethyst ang makakatulong for healing energies, no? Celestine, makakatulong yan for something enlightenment, na maliwanagan ka. And of course, this is something yes, no? Lahat ng mga kasagutan mo, katanungan mo ay maaaring masagot na. Additional messages with an angel spirit. Let's see it.
And because this is something that water your garden. So this is something rest. So kailangan mo ng pahinga guys ha. Kung ano yung iniisip mo, kailangan na i-relax mo yung utak mo. And this is something. This is the mintaka. So, ibig sabihin dito, seeing potential. No, kaya mo naman may isa katuparan yung kung ano man yung mga bagay na hangarin mo eh. No, may magagawa mo yan. So let's see what is a Jesus loving quotes. For Jesus loving quote said, whosoever shall do will all my Father which in the heaven, the same my brother and sister and my mother. So ano may mga bagay daw na dapat mong ginagawa sa ating Panginoon, ay ginagawa mo rin daw sa iyong mga magulang, sa iyong pamilya, no? At the same time, this is something, if you have a faith as a grain of mustard seed, you shall say unto the mountain, remove hence to the yonder place, and shall be removed. So see, magtiwala ka daw sa mga bagay na ginagawa mo. Kumbaga, kung alam mo sa sarili mo na tama at wasto, na alam mo sa sarili mo mag-grow ka dyan, at alam mo sa sarili mo na hindi ka makakasama dyan sa bagay na yan, ilaban mo. Dahil, kumbaga, kung makakasama yung mga bagay na yan na gusto mo mangyari sa buhay mo ay hindi maisa sa katuparan, no? Dahil ang mga bagay na mangyayari ay ayon sa kalooban ng Diyos. So, let's see what is the angel's number. Kasi kung may mga bagay na gusto kang gawin pero hindi na isa sa katuparan dahil inaalis ka ng ating Panginoon na hindi mo magawa yung mga bagay na makakasama talaga sa iyo. For an angel's number. Kasi may aral kang dapat matutunan. And because oh my God, 888 for karma. I told you. 888 for abundance. What goes around comes around. A lot of money is coming your way. Fortune refers to more than just monetary and fortune and material success. If you don't appreciate the people in your life now, you won't have them tomorrow. This message encourages you to take personal responsibilities and use to realize your greatest potential. So, kumbaga lahat daw ng mga gagawin mong actions, lahat ng mga iisipin mo, lahat ng mga bagay na yan, ay may kaakibat yan na balik sa'yo. So, kung ano yung mga bagay na gagawin mo, in a good way, ay may maaring maganda rin ang balik sa'yo. So, finances and success and wealth cycles, and of course, maaring magbago ng ikot ang mundo at ikot ang kapalaran sa'yo. And growing. So see, kumbaga, pinapakita dito na nag-grow ka na bilang isang tao. No? Today, I understand that I am here to learn, to discover, and grow. When I nourish myself with my inner light, my inner divinity grows. When I study the message that life brings me, I am improved in the eyes of God. When I strike a balance between the material and spiritual world, I am freed of inner conflict. In this way, I grow my own soul. So, kumbaga sa madaling salita, surrender. No, kumbaga, nagtiwala ka, no? Parang, dahil sa mga nangyari sa'yo, naranasan mo, kumbaga naniniwala ka sa salitang surrender. So, kumbaga pinapakita dito na kung ano man yung mga bagay na unti-unti mong natutuklas sa sarili mo, natutuklas sa mga tao sa paligid mo, alam mo sa sarili mo na may mga panahon at pagkakataon na kung hindi para sa iyo yung isang bagay na yun, hindi bibigay sa iyo. Kung may mga bagay sa buhay mo na aalisin ng ating Panginoon, ay parte yun ng buhay mo para magkaroon ka ng panibagong eksena at panibagong buhay. Kaya magtiwala ka. Lahat ng mga bagay na nangyari sa buhay mo ay may dahilan at may protection ng ating Panginoon. So guys, this is us weekly gabay for the month of October 21 hanggang October 28 for the sign of Scorpio. So Scorpio, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi lamang pa makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos, update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa akin channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manubalik sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush!